Gagawa tayo ng red velvet cake low-carb version. In a mixing bowl, put coconut flour, Cheddar's green dahan almond flour, Cheddar's green dahan baking powder, Cheddar's green dahan lupin flour, pinch of salt, Cheddar's green dahan pure allulose, Cheddar's green dahan cocoa powder. Mix well all dry ingredients. Then set aside. Ngayon, mag-separate na po tayo ng egg yolk sa egg white. Depende po sa inyo kung anong way or paraan na kayo ay comfortable on how to separate egg yolk from egg white. By the way, ang list of ingredients sa recipe na ito ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Ngayon, ilagay muna natin sa chiller yung egg white. Uunahin muna natin i-mix ang egg yolk or the wet ingredients. Just add coconut oil, then vanilla, all-purpose cream, Cheddar's green dahan organic coconut cider vinegar, red food color, and mix using hand mixer or pwede din po whisker or kutsara kung ano pong available sa inyo. Mix well to incorporate all wet ingredients. Ngayon, ihalo na po natin ang dalawang mixture. Mix well to incorporate all ingredients. At ngayon, balikan naman natin ang chilled egg white. Maglagay lang ng cream of tartar, then whisk. Kapag ito ay sobrang bumubula na, gradually add sweetener, then vanilla flavor. Whip lang po natin ito until stiff peak. If you like this video, please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips. Ngayon, mix na po natin ang wet and dry ingredients and egg white or meringue. Pwede nyo po hatiin yung egg white into 4 or 5 batches. Bago mag-transfer ng ating cake butter sa molder, punasan ng butter ang parchment paper at ilagay sa molder. Pasensya at shortcut po itong ginagawa ko. Di na ako gumamit ng brush para tipid sa hugasin. Tapos, isalin ang ating mixture. At ngayon, ilagay na natin sa oven at 175 degrees Celsius for about 1 hour and 10 minutes. Or depende sa gamit nyong oven. Pwede din po ito lutuin gamit ang steamer over low heat. Gamitan lang po ng toothpick test para masigurado na luto na ito bago hanguin. At ngayon, luto na ang ating red velvet cake. Tapos, hatiin ko lang ito into 3 parts para makabuo tayo ng 3-layer red velvet cake. O diba, very spongy and sturdy. Okay, ituloy na natin ang ating ginagawa at para matapos na. Mag-slice lang po ako dito, very thin lang, may purpose po ito. Abangan kung para saan ito. At set aside muna. At room temperature, whip po natin yung butter. Then add all-purpose cream. Then gradually add Cheddar's green dahan pure allulose and vanilla. Whip until well incorporated. Kailangan ma-achieve natin ang smooth and stable mixture. Sa kalagitnaan ng paghahalo, ito ay magko-curdle. Pero tuloy lang po ang pagmimix hanggang sa sila ay tuluyang mag-combine. Pero check po natin bago tigilan kung smooth using spatula. Ngayon, mag-frosting na po tayo. Maglagay lang tayo ng konti para pandikit. At ilagay ang first layer. Tapos, lagyan ng filling. Pasensya na po sa mga pro bakers. Pambahay lang po talaga itong kaya ko. Importante, masarap at low carb. At dito na po natin ilalagay ang ating thinly sliced red velvet cake. O diba, mukhang may lace. Ay, pasensya at nasundot ko. Ayan, tapal muna tayo. At sprinkle lang po tayo ng mga dinurog na red velvet cake. Ngayon, ito na ang ating finished product na red velvet cake. Kahit yung frosting hindi kasing kinis ng mukha nyo, pero okay na to, hindi kailangan perfect. Ngayon, slice na po natin para makita ang inner beauty. Buti pa yung cake, may inner beauty. Ngayon, mag-plating na po tayo. Gagamit lang ako ng Cheddar's green dahan cocoa powder. At ayan, kitang-kita yung favorite color ko. Talagang may inner beauty ang low-carb red velvet cake. Tikman na natin! Ang sarap. Hindi na ako makapagsalita. Isa ito sa mga perfect ko na nagawa na cake. Dapat lang talaga. Kasi this is
10K Thanksgiving cake. Ang sarap. Happy ang pamimili sa Cheddar's Green Dahan. Hindi nakakaumay. No carbs,